Paano nga ba humamig ng bilyones ang Meralco kahit may global energy crunch? Silipin natin sa pagsusuring ito. Ang laking tanong, paano nila kinayang itaas ang net income ng 11% kahit sumirit ang presyo ng petrolyo? Umarangkada ng 6% ang revenue nila. Mula 470 billion, pumalo na sa 497 billion pesos. Ang net income, tumalon din ng 11%, umabot sa nakakalulang 51.1 billion pesos. Solid na earnings growth. Matibay ba ang balanse? Aba, may hawak lang naman silang 109 billion pesos na cash and equivalents. Wala silang isinanlang assets para sa long-term liabilities. Ganyan kahusay ang debt management nila, di ba? Ang makina ng kita nila, ang 5,069.7 megawatts na power generation assets ng MGen? Mapapansin mo ang unti-unting paglipat nila mula sa coal papunta sa mas malinis na LNG at renewables. Ligtas sila sa mahal na fuel dahil ipinapapasa lang nila ito as pass-through generation charges. Walang bawas sa kita. Kaya swabe nilang nabentahan ng 53,257 gigawatt hours ang higit 8.2 million customers nila. Dahil sa 28.5 billion pesos na puhunan, naabot nila ang record-breaking na 97.5 minutes reliability score. Reward sa mga investors, isang malaking 25.6 pesos cash dividend per share ngayong 2025. Wala ring problema sa prangkisa. Mula sa original na 2028, extended at secured na ito hanggang 2053. Puspusan din ang Mterra Solar Project nila para madoble ang net sellable capacity pagdating ng 2030. Pero teka, may mga risk din. Nandyan ang regulatory issues, supply reliability, at kompetisyon sa retail market. Dahil bumababa ang threshold ng retail competition, mas nagiging mahirap tansahin ang captive demand nila. At syempre, isama mo na ang taon-taong bagyo, seismic risks, at mas mahal na insurance costs. Kaya ang tanong, mapapanatili ba ng Meralco itong record profitability nila habang papalipat sa low-carbon future?